Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for May 6 to 12, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayon, 3rd anniversary promo, 25% discount sa mga tarot reading services from May 2 to 15, 2024. So, yung link ay nasa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. So, let's see Aquarius. What's up? So, you have the 3rd house, Moon in Aries. Okay, so 3rd house is about communication, travel. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong mga bugso ng damdamin na pag-travel. Unplanned, no? Pwedeng hindi nyo planado yung bigla kayong pupunta sa lugar na to kasi biglang nairita kayo kasi ang init-init. Gusto nyo magpunta sa beach. Yung mga ganon. So, some of you naman, meron kayong pwedeng magkaroon ng issue with a sibling, no? Yung kapatid, dahil sa too much emotions or unexpressed emotions, as bigla na lang sasabog, no? Kumbaga, pwedeng meron kayong samaan ng loob na hindi nyo na-express, hindi nyo nasasabi, hanggang sa dumating yung point na boom, ayan na-trigger, tapos biglang na-realize nyo na yung kapatid nyo pala merong sama ng loob sa inyo or may galit sa inyo or vice versa. Pwedeng ganon. So, yung iba naman, pwedeng sa kapitbahay, be careful na lang sa pakikitungo sa kapitbahay kasi parang baka yung iba sa inyo magkaroon kayo ng issue with your kapitbahay. Maraming dahilan. Pwedeng dahil lang sa basura, dahil lang sa parking. Ayan, marami eh. So, mas maganda na pag-usapan na lang ng maigi. Oo. Kesa sa mag-away-away. Okay? So, some of you naman, pwedeng meron kayong mga gustong i-pursue sa buhay related sa inyong mga talents, mga skills ninyo na pwedeng sa ngayon, parang may fears kayo, no? May takot na ipupursu ko ba? Baka hindi ako maging successful. Alam nyo, kung sa tingin nyo, kaya nyo, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, gawin nyo na. Kasi hindi nyo malalaman, hindi masasagot yung tanong nyo na ganyan eh, kung magiging successful ba, kung hindi nyo susubukan. And just in case hindi siya maging successful, di lesson learned yon. At kung naging successful, di ba, that's good. Dahil natumbok mo, nadali mo, di ba? So, let's see your overall energy, Aquarius. You have the 2 of Pentacles. Kind of busy. You're very busy working on your dreams. This is also your energy, the Star. Yung iba, nagmumultitask. Marami kayong streams of income, pinagsasabay-sabay, more than 2 or more na sources of income. Yung tipong may trabaho ka na, tapos may business ka pa, may sideline ka pa, may online job ka pa. Maaring meron kayong hinahabol na income para mag-offset or mabalance nyo yung inyong cash flow. So, your challenge is the 4 of Cups. Oo, meron nga ritong hindi siya masaya or kontento sa situation niya ngayon. Can be sa career. Or life in general, na parang may kulang. Pwede rin yung iba sa inyo, hindi kayo masyadong napapansin or nabibigyan ng oras at panahon ng inyong romantic partner or your loved ones. Kaya nagkakaroon na parang feeling nyo hindi kayo nabavalue. Para may tampuhan, ganyan.
Some of you, maaring iiwas kayo sa mga tao na hindi kayo na papahalagahan, hindi kayo na-value. Ito yung tipong andyan lang kapag meron silang pabor na hihilingin sa'yo or meron silang ipagagawa sa'yo or may kailangan sila sa'yo, but the moment na ikaw naman yung nangailangan, hindi sila available. So, maaring you are finally setting boundaries. And then your opportunity, wow, you have the 6 of Wands and the 8 of Cups. So, you're going to pursue your passion. Mas magiging successful ka dito kumpara dun sa previous mo na pinagkakaabalahan. Dati mo pinagkakaabalahan. I also see you na mas mapapansin ka, no? Mas maraming makakapansin sa trabaho mo, sa ginagawa mo, sa talents mo, sa skills mo. Maari ring kung ikaw ay nasa social media, you might experience yung mga biglaang viral or mas dadami yung followers mo. Some of you, meron kayong ipupursu na makakapagpasaya sa inyo, pero meron kayong kailangang iwanan para mangyari yon. Let's say, for example, meron kayong farm sa probinsya, pero gusto mong mag-artista. Diba? Gusto mong maipursu na anything creatives or entertainment sa arts. So, ang gagawin is pupunta ka sa Maynila para ipursu yon. So, kailangan mo iwanan yung farm mo kasi gusto mo ipursu yung passion mo. Ganon. So, can be anything, no? That you feel na nandun yung iyong destiny. Kasi this is about your destiny, your success, no? Kung saan ka mas magiging successful, your life's purpose. And I think this is the realization of that. So, your blessing, judgment, and the 2 of Swords. So, as a blessing, yung decision making mo on point, no? So, every time na meron kang major decision na gagawin, pinag-iisipan mong maigi. Kaya, ang nagiging resulta niya, maganda. So, kumbaga, napapabuti ka pa. Dahil doon, nag-evolve ka, nagtatransform ka. No, kumbaga, yung change na yon nakakatulong sa'yo. Oo, kasi 'di ba kapag walang change, stagnant ka, nandyan ka lang, hindi ka nag-grow. Pero kahit maliit lang na growth, 'di ba? Paglago, pag-unlad, pagbabago na agad 'yun eh, 'di ba? Kasi you're not the same as before. Kaya may nagbago na. So therefore, may transformation. So you are reinventing yourself. Oo, 'di ba? Ito yung death and rebirth, no? Oo. Meron talagang change of state. So, let's see what else. Yan. Pride and recognition. You are going to be recognized sa iyong mga ginagawa. So, para tong pagbabago ng interest mo or pagbabago ng career mo, pagbabago ng lifestyle mo. And you're going to be more successful every time na may nagbabago sa'yo. Kasi you are evolving, you are changing for the better. Rebel. It's time to celebrate the fact that you don't fit in, stand on your own 2 feet. Yes. So, ito yung tipong hindi mo ipagsisiksika ng sarili mo sa isang sitwasyon, sa isang community kung sa tingin mo hindi ka tanggap doon, no? For you, you will create your own space. Self-worth. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? So, bakit daw magtsatsaga ka sa mga tira-tira kung dinideserve mo naman ang main course, 'di ba? So, you will focus on taking care of yourself. Alam mo na ngayon yung worth mo at hindi mo na hayaan na ipagsawalang bahala ka lang ng ibang tao or
hindi nila nakikita yung value mo. So for some of you, you will focus on creating your opportunities. Ikaw mismo gagawa ng opportunities mo, and at the same time, willing ka rin na i-reinvent yung sarili mo to become a better version of yourself. Okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!